Hey guys! Pande Coco recipe naman ang share ko sa inyo for today's video. We need half cup of milk, 2 tablespoon white sugar, 1 tablespoon of yeast. Since active dry yeast nga itong gamit ko, kailangan siya i-dissolve dito sa milk at i-proof for at least 5 minutes. Proceed tayo dito sa dough. We need 2 3/4 cup of flour, 1/4 teaspoon of salt, 1/4 cup of sugar. After ma-mix, add tayo ng 1 large egg. Kapag ganito na yung yeast nyo, pwede na natin yan i-add dito sa dry ingredients. Maglalagay na rin ako ng 1/4 cup of vegetable oil. At i-start na natin tong haluin using spatula. Hindi ko na nga to mamasahin gamit ang kamay. Kaya haluin ko lang to hanggang sa mawala yung mga buo-buo. Until kuminis or maging smooth yung dough tulad nito. Kapag pansin nyo na too runny yung dough, pwede kayo maglagay ng extra flour. 1 tablespoon lang muna inilagay ko para hindi masyadong mag-dry itong dough. Runny pa nga itong dough kaya nag-add pa ako ng another 1 tablespoon of flour. Continue to mix lang hanggang sa maging smooth ulit itong dough. At dahil medyo tamad nga tayo for today's video, inabot ng 8 to 10 minutes itong paghahalo ko. Dahil feeling ko nga okay na itong dough, itry natin kung papasa na siya sa window pane test. At kapag hindi nga nabutas ay okay na yan. I-rest muna natin yan hanggang sa mag-double yung size. Iluto naman natin itong coconut filling. Sa mainit na kawali, naglagay lang ako ng 2 tablespoon of butter, 1 cup of desiccated coconut. Kung may fresh na niyog, pwede kayong gumamit. Naglagay din ako ng half cup of sugar. Mas okay sana kung brown sugar or mascobado yung gagamitin nyo. Dahil wala nga ako noon, wash lang itong ginamit ko. Nag-add din pala ako dito ng half tablespoon of vanilla at 250 ml ng coconut milk. Lutuin lang natin to hanggang sa lumabas yung mantika nung nilagay natin na gata ng niyog. At kapag ganito na yung feeling natin, pwede nyo nang i-off yung apoy para hindi dry itong palaman ng tinapay natin. Papalamigin muna natin yan. After 1 hour, ito na nga yung dough natin, nag-double na yung size. Pwede na natin i-transfer yan sa kneading mat. Huwag nyo kalimutang i-press yung dough para ma-release yung gas. Pwede na natin hatiin itong dough sa desired size. Dahil wala nga akong timbangan, kutob-kutob lang ay okay na yon. Para nga kuminis itong dough, binilog-bilog ko muna bago ko gamitan ng rolling pin. Kapag na-flat nyo na yung dough tulad nito, pwede na kayong maglagay ng filling. Depende na sa inyo kung gaano kadaming palaman yung ilalagay nyo. Then, make sure na na-seal natin ng maayos itong dough. Sa paggawa pala nitong pande coco ay medyo maselan itong dough. Kapag kasi nabasa ng filling itong dough, pwede siyang mabutas. Since oily nga itong palaman ng tinapay natin, kapag lumagpas siya sa gilid ng mahihirapan na kayo na i-seal or i-close. Kaya kung magbe-bake din kayo nitong pande coco, alam niyo na kung saan kayo dapat mag-ingat. Tinusok-tusok ko nga lang yung ibabaw gamit itong tinidor. At bago nga natin i-bake ito, magpapahid tayo dyan ng egg wash. Gumamit lang ako ng 1 medium size egg. Naglagay din ako ng 1 tablespoon of fresh milk. Ipapahid lang natin yan sa ibabaw nitong dough para maganda yung kulay ng tinapay natin kapag naluto. Habang nagbabrush ako nitong egg wash, nagpainit na din pala ako ng oven. I-bake lang natin to ng 35 to 40 minutes. And after baking, meron na tayong masarap na pande coco. Ang ganda nga ng pagka-golden brown nitong tinapay. At super bango ng amoy. Amoy na amoy nga yung coconut. Napaka-perfect nga din nung tinapay kasi sobrang lambot. Isa nga to sa happiness ng nagbe-bake kapag perfect yung niluto. Tanggal talaga ang pagod. At para nga magkaalaman sa lasa, ititikman ko na nga. Grabe guys, unang kagat pa lang. Sa sobrang tuwa ko nga, pinatikim ko na sa mga kasama ko, nalimutan ko na recording pa pala. Kaya ayan na lang yung natira dito sa tinapay. Ganito nga kalambot itong pande coco natin. Sa palaman naman natin, sakto lang yung tamis. Pero lasang-lasa yung creamy nung niyog. Sa recipe na to, 13 pieces yung nagawa ko. That's all for today's recipe. Please don't forget to follow, like, share, and subscribe.